Welcome mga boss dito sa aking channel, na kung saan dito sa channel ko na usapang alahas ay pinag-uusapan natin ang inyong mga katanungan patungkol sa mga alahas. Ngayon mga boss, meron na akong sasagutin na tanong, idol, yung sinasabi mo pong Dorado 24K. Pag tinubog yung silver, gaano katagal bago matanggal yung gold plated? Or di na matatanggal? Yan po ang ating sasagutin ngayon na tanong mga boss. Bago ang lahat, anyayahan ko muna kayong mag-subscribe. Click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Uy, anak ng oh no! Tindakan lang yan eh. Ginagawa mo! Kala mo, hindi napapatulan ha? Na ito ang kanyang tanong. Unahin ko po mga boss ay ang tinatawag niya na Dorado. Ang ipapaliwanag ko po muna ay patungkol sa Dorado. Ang Dorado kasi mga boss, ang tinatawag na Dorado ay yung solusyon na pangtubog po para sa yellow gold. Yung pong Dorado ay gawa po sa 24K na ginto. Yan po ay tinutunaw, pinaprocess para magiging liquid para pwede na siyang matubugan ng yellow gold, or pwede rin itubog doon ang white gold, gagawing yellow gold, or ang silver, gagawing yellow gold. Pwede rin po doon mga boss sa tinatawag na Dorado. Pangalawa mga boss, kung ang silver ninyo ay itinutubog, ay hindi po ibig sabihin na as in 24K ang magiging kulay ng inyong silver kapag tinutubog. Sa pagtutubog kasi mga boss, ang kulay na magiging kulay lang ng alahas, ng silver man yan or ng yellow gold, ay naglalaro lang po yan sa kulay ng 14K hanggang 18K. Pero kung gusto nyo po na mas dark pa dun sa 14K or 18K, maaaring umangat pa ang kulay, medyo mas patingkad na po ang kulay. Pero kung abutin talaga natin ang kulay ng sinasabi natin na 24K na kulay, kung gusto nyo ganong kulay, ay magiging pangit na po ang kalalabasan po ng isang alahas. Kapag yung iba kasi inisip nila na kung mas mataas ang kulay ng pagkakatubog doon sa alahas ay mas matanggal yung kapit ng pagkakatubog. Hindi po ganun mga boss. Ang normal kasi na kulay mga boss ay nasa 14 to 18K. Kung gusto nyo po na mas dark pa, pwede rin po yan. Sasabihin nyo lang doon sa tutubog na mas dark pa ang kulay. Pero kung mas gusto pa talaga ninyo na maging dark pa po ang kulay, ay medyo pangit na po talagang kalabasan ng kulay. Medyo mamula-mula na po ang kulay. Magmukha na po talaga siyang fake. So kapag kahit man yan ginto, kung talagang dark na dark ang kulay, magmukha na po siyang fake ang itsura niya. So kung sa silver mga boss ay ganun din. Kaya sa pagtutubog mga boss, alam na po talaga ng mga nagtutubog yan na ang magagawing kulay lang ay nasa 14K hanggang 18K lang po ang gagawing kulay ng pagtutubog ng mga alahas. Kasi nga po, mas papangit na talaga kung mas hihigit pa dun sa kulay na gusto nyo. So ngayon, ang follow-up na tanong doon kung gaano ba or magtatagal ba talaga ang magiging kapit ng pagkakatubog ng gold plated doon sa silver. Mga boss, ang tagal naman ng kapit ay nagdidepende na po yan kung talagang acidic ang isang tao. Ibabahagi ko rin sa inyo, mayroong isang pamamaraan na maaring madagdagan yung tagal, yung pagiging kupas ng isang silver na itinutubog doon sa yellow gold. Ang gagawin nyo lang mga boss, kung ang alahas nyo ay silver na nakatubog sa yellow gold, pagkatapos nyo gamitin yan ay hugasan nyo po ng sabon, maski anong klaseng sabon, pero mas mainam kung yung halimbawa kagaya ng Joy, hugasan nyo po yung alahas ninyo. Pagkatapos ay balutin ninyo ng tissue at saka nyo itatabi. Or mas maganda pa nga, pagkatapos nyo yung mahugasan ng sabon, punasan nyo ng tissue, or kaya doon sa isang kalan, itihaya nyo lang yung isang takip ng kaldero, lagyan nyo ng tissue, at doon ipapato nyo yung alahas doon sa umiinit na takip ng kaldero, para po ang purpose doon matuyo po yung mga tubig-tubig na nakasiksik doon sa isang alahas. Kaya yun po isang dahilan din kasi na yung nagsani ng pangingitim ng isang alahas ay yung mga tubig-tubig po na naiwan doon sa mga sulok-sulok. Kaya para mas maiwasan po na mas madaling mag-fade yung isang kulay ng isang alahas, ay hugasan nyo po pagkatapos yung gamitin, patuyuin, tapos saka nyo balutin ng tissue at saka nyo itatabi. Tsaka isa pa mga boss, kung ang alahas mo ay silver, kapag tinutubog mo yan sa yellow gold, kapag nagpipid po yan mga boss, doon po yan magsisimulang magpipid doon sa pinakaibabaw. Halimbawa sa necklace, yung part na pinakaibabaw, saka sanggi-sanggi po yan sa balat, doon po yan
ang unang naglalight ng kulay. At saka isa pa mga boss, doon din sa yung sugpungan, yung tatawag namin sugpungan, yung kagaya ng kadina, halimbawa yung nagkakaskasan siya sa loob, yun po yung isa rin na unang nagpipade, yung pinaka nagkakaskasan ng silver ninyo ng kadina. Kung halimbawa kung anumang klaseng yari ng alas ninyo, isa din yan na doon siya una rin nagpipade, yung pinagkadikita ng silver sa galaw-galaw ng alahas. Doon po yan unang nagpipade din ang pagkakatubog ng kulay ng yellow gold ng isang silver. Kaya kung ako sa iyo mga boss, ang sagot ko sa inyo ay nagdidepende na yung pagkaka-fade ng kulay, kung acidic kayo or depende na sa inyong pag-iingat. Pero kung ako sa inyo, hindi ko na ipapatubog sa yellow gold ang silver ninyo na alahas. Kasi nga po, kung ang silver ninyo na alahas itinutubog yan sa yellow gold, ang mangyari dyan mga boss ay siyempre mananinilaw. Kapag nag-fade po yan mga boss ay hindi naman po talaga totally na maalis po lahat ng kulay doon sa kumapit sa alahas ninyo na silver. May mga part po doon na maiiwan na mga naka-yellow pa. So ang gagawin dyan mga boss, pwede pa rin naman niyang maibalik sa pagiging silver ang kulay. So, yun nga lang, babalik ulit kayo dun sa mga jewelry repair shop. Ang proseso dyan mga boss ay babagahin ulit yung silver ninyo, para ang purpose nyan mga boss, kapag nagbaga yung silver ninyo, iinitan po yan. Pag nagbaga yung silver ninyo, siyempre maalis po automatic doon yung kulay nya na kumapit, maski sa sulok-sulok po doon na area, kumapit yung kulay ng yellow gold. Kapag binaga po ang isang silver, as in back to zero po talaga, maalis po ang kulay ng yellow gold na kumapit doon sa silver. Yun nga lang, ang gagawin ninyo ay siyempre panibago kayong bayad. Sa pag ganung proseso, siyempre may bayad yun mga boss, kasi pinapaganda ulit yung silver ninyo. Kapag nagbaga na yan, lilinisin ulit nila yan para magmuka ulit na silver. Kaya mga boss, ang nangyayari, nagiging abala lang sa inyo yung pagpatubog na yung silver patungo sa yellow gold. Maraming salamat. Sana nasagot ko ng maayos kahit paano ang tanong sa akin na kung pwede bang itubog o magtatagal ba ang kapit ng tubog ng yellow gold doon sa silver. Kung bago lang kayo dito sa channel ko, anyanyan ko pa yung mag-subscribe. Click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Dahil ang channel ko po ay pag-usapan natin dito ang inyong katanungan patungkol sa mga lahas. Maraming salamat sa inyong panonood.